User ka ba at nakalimutan mo ang username at password mo? In this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-retrieve at mag-reset ng password. Bago magsimula, i-ready ang iyong account number. First step, i-click lang ang username, i-click ang select product at piliin ang deposit account. Ilagay ang account number sa ibaba. Siguraduhin po natin na tama ang account number na i-enter. I-enter ang date of birth sa ibaba. Unahin po ang month, day, tsaka year po. Kailangan po complete. I-solve ang math question at ilagay ang answer po sa ibaba. Press confirm at may lalabas po dyan na number ninyo. Press nyo lang, yes, this is my number. Ang procedure na to ay ginagawa para ma-register ang device ninyo. Ensure din po na ang SIM card na gamit ninyo ay naka-insert sa device na ginagamit natin pang online. Kailangan din po may load at least 1 reel. Pag na-send na ang message, hintayin lang na ma-verify ang inyong device. Kapag hindi po siya nag-proceed, ibig sabihin po may problema. Sa senaryo po na ito, hindi po naka-insert ang SIM card ko dito sa device na ginagamit ko. Kaya kailangan ko po munang i-insert ang SIM card ko dito sa device na ginagamit ko. Insert ko muna ang SIM card ko at tignan natin kung magpo-proceed na po ba ang device registration natin. Na-insert ko na po yung SIM card ko dito sa device na ginagamit natin. Ganun pa rin po, same procedure lang po ng ginawa natin kanina. I-enter nyo lang po yung mga details na hinihingi. I-enter po ang account number, pati na rin po ang date of birth. I-solve po ang math question na makikita. Press confirm po at i-click lang po na yes, this is my number at isi-send na po natin yung message para ma-register na po yung device natin. Kung napansin ninyo, nabawasan po ako ng load kasi yung SIM card ko po naka-insert na rito sa device. Hintayin lang po natin ma-verify yung device natin at kapag na-verify na yung device natin, makikita na po natin yung username po natin. I-click nyo lang po yung mata dyan sa taas at nandyan na po yung username ninyo. Reminder po na kailangan nyo pong screenshot o isulat kaagad ang username para hindi po makalimutan. Next step, magre-reset na tayo ng password. Click nyo lang yung reset password and take me there. At mapupunta po tayo sa website para mag-reset ng password. Hintayin lang po natin mag-loading at pag nag-load na po, i-type ang username. Siguraduhin lang po na tama ang username na i-enter natin. Select product at piliin ang deposit account. I-type ang account number. I-type din po ang date of birth. Pero this time po, yung date of birth natin, lalagyan po natin ng slash. Same pa rin po, month, day, tsaka year po. Kompleto po dapat. After po ma-enter lahat ng details, press continue. Hintayin lang po natin mag-loading at pwede na po kayong maggawa ng panibago ninyong password. Sa paggawa po ng password, lagyan po ng big letter, small letter. Kailangan may number, special character like at, number sign or underscore. Kailangan din po minimum 8 characters and then enter ulit po for confirmation ng password. Reminder po ulit na bago natin i-continue, kailangan po muna ninyong i-screenshot yung password na ginawa ninyo para hindi po ninyo makalimutan. After po ma-screenshot, press continue at may marireceive po tayong OTP. Click nyo lang yung send me a code at hintayin ang OTP na lumabas and then enter po ninyo. Kapag nasend na ang OTP, wag po munang mag-login. Hintayin po ninyo ang message or email na na-reset na po ang password. Sinasuggest din po namin na much better po after 24 hours saka po kayo mag-login para siguradong process na po yung pag-reset natin ng password. Pag naka-login na po tayo after 24 hours po, meron pa po kayong dapat na gawin sa online banking ninyo. You need to activate po your mobile key para makapag-transact kayo. Ang mobile key po ang kapalit na po ng OTP natin. Sa next video po, ituturo ko po sa inyo kung paano
mag-activate ng mobile key, at kung paano mag-transfer ng money. Thank you po for watching. Sana po natulungan ko kayo sa video na to.